nauna ko po siya napansin na nag-viral siya sa TikTok. May author po na gumamit ng kanta. Sikat na po talaga siyang gumagawa ng mga stories. Tapos sumikat yung story na ginawa niya na ginamit niya yung On The Way. Tapos doon ko po nakita na ang daming pumapansin doon sa song na ang ganda daw ganyan. Tapos ayun po, after ilan weeks, chinek ko yung Spotify, nakita ko nakapasok siya sa doon po sa Viral 50 sa Spotify. Doon po sa On The Way, ginawa ko lang po talaga yan, parang cute-cute na in love yung mga tao, ganyan. Yung parang excited kang puntahan yung taong gusto mong puntahan, ganun. Parang pag sinabi niya, tara, alis tayo, ganyan. Tapos habang pumupunta ka, parang yun dapat yung pinapatugtog mo kasi hindi ka dapat malilate dahil siya yung kadate mo, parang ganun. Siyempre po, masaya kasi to be there po kasama yung mga ibang artists na yung iba, ina-idolize po namin talaga. Ang masaya, pero at the same time po, I think it's, yun po yung effect ng hard work po namin. Kasi ako po, pag nagre-release po talaga ako ng song, I always expect it to be a hit song po talaga. Hindi ko sinasabing na-expect kong ganito kagad. Masaya pa rin po syempre, pero masaya kasi natutupad yung mga parang minamanifest lang namin dati. Actually, di ko po expect yan kasi di rin po talaga ako nagbabasa ng mga AU stories. Kaya nung may gumamit po tapos ang daming nagsasabing maganda rin yung story, maganda yung song. Binasa ko rin po yung buong story, parang 12 ano po siya 12 parts po. Binasa ko po lahat and ako rin po mismo nakuha ko dun sa mismong ginawang story. And ayun po, masaya kasi yun nga po ginagamit nila. And marami din pong ibang gumagamit ng song sa TikTok ngayon. Actually, bata pa lang po ako, hilig ko na yung kumanta. Pero mahihain po talaga ako sa harap ng mga tao. Hindi ako kumakanta sa maraming tao, ganyan. Tapos nung pandemic po, yung actually pinakagusto ko po talaga basketball before mag-pandemic. Tapos nung nag-pandemic na, parang syempre hindi ka makakalabas, hindi ka makapaglaro ng basketball. And dun ko po naisip na parang tinry ko lang po gumawa ng kanta nun. Tapos yun, nagustuhan ko yung proseso, nagustuhan ko yung mga results nung nagawa ko nung pandemic 2020. Hanggang sa 2021 po, nag-release ako ng first single ko sa Spotify. Tapos yun po, tinuloy-tuloy ko na po siya. Kasi nagustuhan ko po talaga yung process ng paggawa ng kanta and yung feeling lang po na makagawa talaga. Para sa akin, pag gumagawa po ako ng song and pag nagre-release ako ng song, hindi ko naman po kasi nafe-feel na parang nagtatrabaho ako, ganun. Hindi ko nafe-feel na parang nahihirapan ako. Actually, natutulungan nga po ako nun para ma-release yung stress dun sa mga ginagawa ko sa college and sa buhay ko. Kaya para sa akin po, naging madali lang siya kasi hindi ko po pinipilit na gawin yung ginagawa ko. Parang natural lang po siyang lumalabas. Para sa akin po, yung masasabi ko lang sa kanila, maniwala kayo sa sarili nyo. Kung talagang gusto nyo yung ginagawa nyo, just give 100% every day kahit hindi dun sa mismong ginagawa nyo. Kahit sa mga maliliit na bagay lang, pati sa pagtututbrush, ganyan, sa paghuhugas ng plato. Kasi para sa akin po, pag binibigay mo yung 100% mo sa lahat ng bagay, magpe-pay off siya in another way. And ayun po, maniwala lang kayo and wag susuko sa mga pangarap. Ayan yung bago po namin na single, title niya Sana Hindi Na Lang. Para sa amin po, about siya sa parang phase ng pag-move on from a relationship na naging toxic. And parang yung may line po kasi dun na parang sana hindi na lang kita nakilala. So nandun po siya sa phase na nagre-regret ka sa lahat ng nangyari kasi hindi mo pa alam na nangyari lahat for a reason. And ayun po.